Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, lava patuloy na rumaragasa sa Bulkang Mayon. IRR ng Maharlika Investment Fund na isapinal na. PBBM pinaghahanda ang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Philippine team kumubra ng 7 medalya sa World Championships 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa nagbabagang balita, patuloy na nagbubuga ng lava ang Bulkang Mayon na muling namataan kasabay ng pagsisimula ng panibagong buwan ng Nobyembre. Sa datos ng PHIVOLCS na obserbahan ang mga incandescent pyroclastic density currents na rumaragas sa paibaba sa parte ng Meisi, Bonga at Basud Gali. Sa kasalukuyang tala, mayroon na itong 66 na naitalang volcanic earthquakes at 76 na rockfall events. Ipinapaalala pa rin ng iba yung pag-iingat para sa publiko habang nananatili pa sa Alert Level 3 status ang bulkan. Alinsunod sa inilabas na pahayag ng MMDA hinggil sa planong pagtataas ng multa sa mga motorista at sasakyang lalabag sa pulisya ng EDSA bus lane, ipapatupad na ng ahensya sa susunod na linggo ang mga bagong tuntunin ukol dito. Ang kabuuang balita tunghayan kay Princess Castro. Matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral, nakatakda ng itaas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang karagdagang multa sa mga motorista at mga sasakyang lalabag sa EDSA bus lane simula sa Lunes, 13 ng Nobyembre. Ito ay alinsunod sa pagpapaigting ng polisiya, buhat ng mga dumaraming bilang ng mga pilit na sumusuway rito. Kaugnay nito, muling nagpaalala si MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes sa mga hindi otorisadong motorista na patuloy na dumadaan sa bus lane ng EDSA. Sa ilalim ng MMDA Regulation No. 23002 ay aprobado na ng Metro Manila Council ang pagtaas ng presyo ng multa sa violation. Ang dating 1,000 violation, ngayon ay aasahang pumalo mula sa 5,000 hanggang 30,000 piso na may kaakibat na compliance, depende sa level ng opensa nito. Kaugnay din ng mga multang ito ay pinaliwanag ni Artes na ang punto ng pagtataas singil ay para sa kaligtasan ng mga motorista at upang hindi maabala ang biyahe ng mga otorisadong city buses na gumagamit ng linya. Sa kabilang banda, target din ng ahensya na malinis ang mga iligal na paradahan ng mga sasakyan sa mabuhay lanes at iba pang lugar sa Metro Manila. Dahil dito, magtatalaga ang MMDA ng strike force na bubuuin ng ilang team ng motorcycle riding traffic enforcers. Sa pagtatapos, hinikayat din ni Artes ang publiko na agarang ipagbigay alam sa ahensya ang mga makikitang lalabag na sasakyan na paparada sa mga iligal na paradahan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. BSKE update, iminungkahi ni DILG Secretary Abalos sa mga nanalong barangay officials sa Mandaluyong na tutukan ng pagpapabuti ng kapakanan ng mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Riudique. Dahil sa libu-libong nasawi dahil sa pandemya, kaakibat nito ang pagbaba ng populasyon sa Pilipinas. Ito ang basihan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa kanyang mungkahi na samantalahin ng ganitong sitwasyon na tutukan ang kapakanan ng mga nakababatang henerasyon ukol sa paggawa ng mga programa ng mga nanalong kandidato sa nakaraang BSKE. Ang pahayag na ito ng kalihim ay mula sa kanyang mensahe sa oath-taking ng mga nanalong barangay officials sa lungsod ng Mandaluyong na ginanap sa Mandaluyong College of Science and Technology nitong kamakailan lang.
meaning we've got now a young population. And this young population must be harnessed. Education-wise, yung kanilang talent, through TESDA, through DepEd, and of course, the barangay has a lot to do about these things. Ayon sa kalihim, isa sa mga nararapat na tutukan ay ang nutrisyon ng mga kabataan. Aniya, tinatayang isa sa 3 Pilipino ay malnourished na siyang apektado ang kakayahan ng kanilang pag-iisip. Ang mungkang ito ni Abalos ay suportado ng mga barangay officials, kabilang na si Dondon Francisco na nanalong kapitan ng barangay ni Mayan. Pagdating sa mga kabataan, passion ko yan eh. Kailangan talaga yung binibigay sa kanilang pagkain dapat laging sapat at tama. Samantala, ang unang immediate order ni Mandaluyong Mayor Ben Abalos sa mga bagong halal na barangay officials ay tutukan ang kapakanan ng mga barangay tanod. Hindi tayo pwedeng umasalamat sa pulis ko kundi ang mga pulis. Barangay tanod, yan ang nadoon sa baba. At yan ang higit na nakaalam ng mga estados ng ating mga barangay. Sa kabuuan, 219 ang nanumpa sa nasabing oath-taking mula sa 27 barangay sa Mandaluyong. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, labis na nagbigay suporta si DILG Secretary Benhur Abalos sa Project Kwarto ni Neneng ng Quirino Provincial Police Office para isulong ang ligtas na komunidad para sa mga batang kababaihan. Iniabot naman ni Abalos ang tulong pinansyal para sa pagpapatuloy na maisulong ang proyekto. Ang Quirino Provincial Police Office ay nakatuon na maprotektahan ang mga kababaihan sa anumang karahasan, kaya't ang Project Kwarto ni Neneng ay isa sa mga best practices nito. Samantala, nahuli sa naiyang Amerikanong sangkot sa sexual abuse matapos itong malaman na kasama sa listahan ng mga registered sex offenders. Tuway na balitang dala ni Jade Buhoy. Noong nakaraang Huwebes sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1, hinarang ang isang Amerikanong nahatulan ng kasong ukol sa pangahalay sa Estados Unidos. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinko, kinilala ang suspect bilang si Thomas Henry Van der Waal, 39 na taong gulang na galing sa Taipei, Taiwan upang lumapag sa bansa. Ayon kay Tansinko, mahigpit na pinagbabawal sa bansa ang pagtanggap ng mga taong nasa listahan ng registered sex offenders dahil isa itong banta sa kaligtasan ng mga kabataan at kababaihan sa bansa. Bukod pa riyan, nagpatupad na ang BI sa paglilista kay Van der Waal sa blacklist ng mga dayuhang hindi maaaring mamalagi sa bansa. Base sa ulat ng Interpol's National Central Bureau sa Maynila, si Van der Waal ay taga-Iowa kung saan dito siya nahatulan ng mga kasong ukol sa pangahalay ng mga menor de edad sa bansang Estados Unidos. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na naisapinal ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Act Fund. Matatandaang temporaryo itong sinuspinde ng Pangulo ilang linggo pa lamang ang nakakalipas upang mas maisaayos ang struktura at operasyon ng nasabing batas. Ayon sa Pangulo, hangarin ng administrasyon na maging operational na ang MIF bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa lagay ng panahon, patuloy na makakaapekto ang easterlies sa Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa rehiyon ng Bicol, Silangang Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Quezon. Gayun din ang bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong may hinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. At posibleng flash flood sa Kamay-Nilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senado at KWF itinampok ang exhibit sa nanganganib na wika ng Pilipinas.
Biktima ng human trafficking, nagsuplong sa BI. PBBM pinaghahandang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP sa mga posibleng pagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas. Para sa balita, narito si Francis Riudique. Iminungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP, gayon din sa Department of National Defense o DND, na rebyuhin ang alokasyon o deployment ng mga tauhan ng nasabing ahensya. Aniya ito ay upang mas magamit sa buong potensyal ang sandatahang lakas ng bansa para masigurado na ang estratehiya sa depensa ng nasabing ahensya ay naaayon sa kasalukuyang estado ng seguridad ng bansa. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay mula sa kanyang pagdalo sa ika-67 anibersaryo ng Naval Special Operations Command o NAVSOCOM sa Sangley Point, Cavite nitong kamakailan lang. Tiniyak ng Pangulo na ang administrasyon ay patuloy ang pagpapaigting ng kakayahan ng NAVSOCOM sa proyektong Revised AFP Modernization Program. Dagdag pa ng Pangulo, susuportahan din ng administrasyon ang mga programang magpapaigting ng kaalaman at kapabilidad ng mga personnel, pati na rin ang kapakanan nila at ng kanilang mga pamilya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang sa naganap na courtesy visit ng Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa PCG National Headquarters Port Area sa Manila ay napag-usapan ang nakatakdang pagkuha ng PCG ng 5 pang malalaking barkong gawa ng Hapon. Ayon kay PCG Commandant CG Admiral Ronnie Gil Gavan, ang mga karagdagang barko ay magiging kapaki-pakinabang upang mas pausay ng mga aktibidad ng PCG na kinabibilangan ng mga search and rescue operation, pagpapatrolya sa West Philippine Sea, at pagtulong sa mga pagsisikap ng pamahalaan na tumugon sa mga natural na sakuna at magbigay ng humanitarian aid. Sa ibang balita naman, sa pagpapalakas para buhayin ang mga nanganganib ng wikang katutubo ng Pilipinas, itinanghal ang isang exhibit kasama ang KWF sa Senado kahapon, ika-6 ng Nobyembre. Narito ang kabuang balita. Ang itinanghal na exhibit sa nanganganib na wika ng Pilipinas, kahapon ika-6 ng Nobyembre kasamang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ay ipinakita ang mga wikang Alta ng Aurora, Arta ng Quirino at Aita Magbukon ng Bataan. Ay budi, uisipaw, kusuin na talengan, tipambudi udiaw. Sa pagbubukas ng exhibit ay ipinakita ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang kanyang buong suporta rito. Binigyan diin ni Legarda ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga katutubong wika at itinuring ang exhibit bilang kamalayan na kinakailangang iligtas ang mga wikang katutubo. Pahayag ni Legarda, kinakailangan din ng mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng mga nanganganib na wika at mabigyan ito ng pansin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang programa. Hinikayat naman niya ang mga komunidad na buhayin ang kanilang wika para sa mga susunod na henerasyon. Ayon kay Legarda, nararapat na gawa ng agarang aksyon sa pagpepreserba at pagpapasigla sa mga katutubong wika matapos ideklara ng UNESCO ang taong 2022 to 2023 bilang International Decade of Indigenous Languages. Sa kasalukuyan, nasa 10 na lamang ang bilang ng mga nakakatanda na mahusay sa wikang Arta ng Quirino. Samantalang wikang Aita Magbuko naman ay ginagamit na lamang sa 12 komunidad sa Bataan.
Nakumpirma naman na ang Alta ay ginagamit na wika ng mga nakakatanda at mga magulang sa Barangay Ditequi, San Luis, Aurora. Kasama rin sa mga ipinasilay sa exhibit ay ang mga aklat ukol sa mga katutubong wika at ang iba pang wika na nanganganib ng maglaho. Mananatili naman bukas ang exhibit sa ikalawang palapag ng Senado hanggang ika-16 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang pinasinayaan ng AFP Joint Exercises Dagat Langit Lupa o AJEX Dagitpa sa General Headquarters sa ilalim ng direksyon ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Tatakbo hanggang ika-17 ng Nobyembre ang AJEX Dagitpa kung saan mahigit 1,500 aktibo at reserbang tauhan mula sa Army, Air Force, Navy, Marines, Special Operations Command at Cyber Group ang lalahok sa staff, command post, cyber defense at field training exercises sa Northern Luzon Command Area of Responsibility. Samantala, sa tumitinding issue ng paglaganap ng human trafficking sa bansa, nagsuplong ang biktima nito sa tanggapan ng Bureau of Immigration laban sa kanyang mga illegal recruiter. Jade Buhoy para sa buong detalye. Isang babaeng biktima ng human trafficking ang agad na nagsuplong sa pangalawang inspeksyon sa immigration area ukol sa kanyang illegal na pagka-recruit sa trabahong patutunguhan abroad. Base sa mga miyembro ng Bureau of Immigration o BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES na siya'y biktima ng illegal recruitment ng mga household service workers sa bansang United Arab Emirates. Ayon sa IPROBES, ang biktima ay na-recruit sa Facebook at pinangakuan ng buwan ng sahod sa halagang 30,000 piso. Isinaad ng biktima na siya'y labis na kinabahan patungong UAE, kaya't agad na lang niyang inamin ito. Nagpaalala naman si BI Commissioner Norman Tansingco na agad isuplong sa kanilang tanggapan ang mga ganitong uri ng exploitation papuntang abroad upang mailayo ang sarili sa mas matinding kapahamakan sa labas ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpahayag ang DILG na tutugunan ng iba't ibang sektor ng hustisya ang issue sa overcrowding ng mga kulungan sa bansa. Ayon sa kanilang pahayag, magkakaroon ng pambansang pagpupulong ang Justice Sector Coordinating Council na binubuo ng DILG, DOJ at Korte Suprema upang maresolbahan ang issue sa matagal na pagkakasentensya na isa ring rason kung bakit pasikip ng pasikip ang mga kulungan. Kabilang dito ang mga plano ukol sa rehabilitation programs at reintegration para sa mga persons deprived of liberty. Base sa kanilang pagsasaliksik, umabot na sa halos 70% ng mga detention facility sa BJMP ang nakakaranas ng overcrowding. Dahil dito sa ika-6 at ika-7 araw ng Disyembre, magaganap ang nasabing pagpupulong. Sa papalapit na Kapaskuhan, talamak na naman ang mga masasamang loob na nasa likod ng mga salisi modus na target ang mga nakaparadang sasakyan o motorsiklo. Tungay ng ulat ni Pinices Castro. Buhat ng dumaraming insidente ng mga nabibiktima ng mga salisigang o ang modus operandi ng mga masasamang loob, muling nagpaalala ang Quezon City Police District o QCPD sa publiko na magdoble ingat. Ito ay matapos ang naitalang mga insidente noong Setyembre kung saan may mga nabiktimang mga motorista at sasakyan na inisa-isa ang lamang gamit nito matapos na maiwang hindi nakalak. Sa kaparehong buwan, may nabiktima ring natangayan ng motorsiklo na agad naman na nai-report at narespondihan ng mga pulisya at na-recover din ang natangay na sasakyan. Ayon sa QCPD, pinaiigting na ng kanilang tanggapan na ang kanilang kampanya kontra sa Salisi Modus.
Dahil dito, patuloy na pinapayuhan ng QCPD ang publiko na huwag kakalimutang ilak ang sasakyan at tiyaking parating dala ang susi bago bumaba ng sasakyan. Dagdag pa rito ay huwag maging kampante sa mga mahalagang gamit tulad ng cellphone, laptop at pera na pwedeng maging target ng mga kawatan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOT formal nang binuksan ng Philippine Pavilion sa World Travel Market sa London. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Batikang manunulat at intelektual na si Conrado de Quiros pumanaw na. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Apatnapu't-walong araw na lang, Pasko na, at sa paglapit ng araw na ito, nakatakdang maglabas ang DTI ng Noche Buena Prize Guide para sa mga mamimili. Batay kay DTI Consumer Protection Group Officer in Charge Assistant Secretary Mary Jean Pacheco, nagtakda na ng talakayan ng ahensya kasama ang mga manufacturer ng Noche Buena products ukol dito. Sa usaping produktong karne, ibinahagi niya na nagpasyang mga meat processor na magpatupad ng maliit na pagtaas ng presyo mula 0 hanggang 4% lamang upang ma-enjoy pa rin ng mga Pilipino ang kanilang Noche Buena. Formal nang binuksan kamakailan ng Philippine Pavilion at the World Travel Market o WTM sa Excel Exhibition Center sa London sa pangunguna ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco kasama si Ambassador of the Philippines to the United Kingdom Teodoro Locsin Jr. at Tourism Promotions Board o TPB Philippines Chief Operating Officer Margarita Nograles. Malugod na tinanggap ng Tourism Chief ang delegasyon ng Pilipinas na binubuo ng mga kinatawan mula sa DOT, TPB Philippines at mga stakeholder ng turismo mula sa pribadong sektor at local government units. Idineklara ni Secretary Frasco sa kabuuan ng kanyang talumpati na ang Pilipinas ay handa na tumanggap ng mga panauhing. Pumanaw na kagabi, ika-6 ng Nobyembre, ang batikang manunulat na si Conrado de Quiros. Panoorin ang buong ulat. Ang kilalang kolumnista at manunulat ng mga libro tungkol sa politika at ng lipunan na si Conrado de Quiros ay pumanaw na kagabi, ika-6 ng Nobyembre sa edad na 72. Si De Quiros ay kilala bilang manunulat sa periodiko ng ilang dekada at naging bahagi siya ng paghubog ng lipunan sa pamamagitan ng kanyang satira at komentaryo. Siya ang matagal nang manunulat ng There's the Rub column sa Philippine Daily Inquirer at iba pang periodiko sa bansa. Sa mga intelihenteng mamamayan noong araw, si De Quiros ay kilala sa pagiging maestro pagdating sa literatura at sa kanyang tapang magbunyag ng kamalian sa politika at lipunan. Masasabing isa siya sa mga tao noong dekada 80 na gumamit ng talino at tapang noong panahon ng martial law. Nagluluksa ngayon ang mga dalubhasan ng journalism at sining ng mga makata sa lisa ng isang paboritong anak na kailan may hindi mapapantayan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, nakakubra ng 7 medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa katatapos lang na Union International de Pentathlon Modern Biathlete Triathlete World Championships 2023 na ginanap sa Bali, Indonesia.
Para sa kategoryang Girls Stritely Individual Juniors, nakamit ni Princess Honey Arbilon ang gintong medalya. Kabilang ng isa pang ginto nitong kasama ang teammates na sina Juliana Shane Sevilla at Shira May Aranzado para sa Biathlete Junior. Gayun din ang koponan na binubuo ni na Shira May Aranzado at Samuel German para sa Biathlete Mixed Relay Seniors at isa pang pilak mula kay Aranzado para sa Girls Stritely Individual Juniors category at Joseph Anthony Godbout sa Boys Stritely Individual Under 17 category. Habang dalawang natitirang tansong medalya ay naiuwi ni na Juliana Shane Sevilla, Samuel German at Shira May Aranzado. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, lava patuloy na rumaragasa sa Bulkang Mayon. IRR ng Maharlika Investment Fund na isapinal na. PBBM pinaghahanda ang AFP sa mga posibleng bantang panteritoryo. Overcrowding ng mga kulungan sa bansa, balak resolbahan ng sektor ng hustisya. Presyo ng Noche Buena products nakatakdang ilabas. Philippine team kumubra ng 7 medalya sa World Championships 2023. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Pulse.